Good evening po and welcome po sa ating pong midweek service. Tayo pong natin manalangin. Ang naming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong kadakilan, sa inyo pong kaluwalhatian, sa inyo pong pagmamahal na umiiral po sa amin, Lord God. At umiiral po sa aming pong buhay. Thank you so very much, O Lord. Dahil kayo po ay Diyos, nararapat po lamang na kayo po ay pasalamatan, sambahin. At sa gabing ito, Panginoon, gamitin niyo po ang mga oras na ito upang kami po ay mas matuto pa po sa inyong pong salita at mas makilala pa po namin kayo at tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan po ng pag-aaral namin ito ay makapaglingkod po kami ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat po at nakita niyo po kami nga katiwa-tiwala ng inyong pong salita ngayong gabi. At mga Lord God, tulungan niyo po kami na huwag po manatiling kaalaman po lamang ito sa aming kaisipan, kundi ay magkaroon po kami ng lakas na nanggagaling po sa inyo upang may execute po namin, Lord God, ang aming pong mapag-aaralan ayon po sa inyo pong kalooban. Ito po ang aming dalangin, may pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Yun po, good evening po at nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan po kayong lahat mula po sa church councils, sa church leaders, at sa inyo pong lahat. Thank you so much dahil patuloy po kayo nagiging channel of blessings. Not just materially, kundi po ay nakikita po namin yung suporta po ninyo. Hindi lamang po sa amin, kundi po sa bawat isa. Kaya salamat po at patuloy po kayong kapagamit sa ating pong Panginoon. Okay, ngayong gabi po ay pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaral ng The Conclusion. Kasi conclusion po ito ng buong chapter 16. So yung magiging pag-aaral po natin ng last verses ng chapter 16, hindi po tayo doon kukuha ng application. Kukuha po tayo ng application, possible application, dito po sa buong chapter po. Kasi napakaganda po ng itinuro po ng buong chapter na ito. So doon po tayo kukuha ng application po natin. Pwede po natin i-apply sa ating pong buhay. So simulan na po natin. Basahin po natin Acts chapter 16 verses 35 to 40. And when it was day, the magistrates sent the officers saying, "Let those men go." So the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace." But Paul said to them, "They have beaten us openly and uncondemned Romans and have thrown us into prison, and now do they put us out secretly? No, indeed, let them come themselves and get us out." And the officers told these words to the magistrates, and they were afraid when they heard that they were Romans. Then they came and pleaded with them and brought them out and asked them to depart from the city. So they went out of the prison and entered the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they encouraged them and departed. So yung naunang verses po, yung two verses, sabi po, the magistrates sent the officers. Nagpadala ng officer, no? Kung maalala niyo po, last week, di ba, inilabas po ng bantay po ng tiitan si Paul at si Silas, dinala po sa kanyang tahanan. At nakapag-minister nga po sila Paul at Silas sa sambahayan nitong jailer. At itong jailer din, nakapag-minister din sa pamamagitan ng kanyang repentant heart kay Paul at kay Silas. Nilinisan yung sugat, hinapagan sila ng pagkain, at bumalik po sila sa kulungan. No? Nabasa po natin, bumalik sila sa kulungan, meaning to say, wala talagang intensyong tumakas si Paul at si Silas. Kaya po nung sinabi po na, and when it was day, kinaumagahan po, nagpadala yung magistrates o yung pinuno ng lungsod ng mga officers, kumbaga ito yung sabihin natin yung sort of policemen, peacekeepers, upang sabihin yung mensahe ng mga pinuno ng lungsod na sabihin mo sa mga nakakulong dyan, pwede na silang umalis, dumaya. At yun nga yung sinabi. Pero ang sabi ni Paul, di ba,
Hindi po pwede. Nakita po natin yung mamaya. Hindi po pwede. Di ba? Ngayon po, bumalik. Nakita po talaga natin na yung heart ni Paul, huwag talagang mapahamak itong jailer na to. Kasi ginamit nga ng Lord yung lindol para nga maligtas tong tong jailer at yung kanyang sambahayan. Tapos dahil lang sa tatakas sila Paul, pwede na sila tumakas, di ba? After dun sa tahanan nung jailer's house, pwede na sila tumakas, pero hindi ginawa ni Paul kasi alam niya na mapapahamak hindi lang yung jailer kundi yung buong pamilya nito kapag hindi sila bumalik sa kulungan. Nakita natin yung puso ni Paul dito, no? Kahit na natapakan yung kanilang pagkatao, hindi tignan niyo po basahin natin yung susunod na verses kasi hindi man lang sila nilitis dito Wala man lang pagdilitis, wala man lang pagtatanong mula sa kanila No, Acts chapter 16 verses 37 to 39, subalit sinabi ni Paul sa mga kawal, ipinahugupit nila kami ng hayagan at pinabilanggun ng hindi man lang litis. Gayong kami mga mamamayang Romano, at ngayon palihim nila kaming palalayain, hindi maaari sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Pinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo at natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mga mamamayang Romano. Kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa, inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakausapang lisanin ang lungsod. At dahil mga mamamayan ng Roman Empire, meron silang rights. May civil rights sila. They should be protected by the rights and privileges na dapat sa mga mamamayan ng imperyo. Na-violate pa nga Hindi nga sila nabigyan ng rights. Na-violate pa yung kanilang rights sa ginawa ng mga pinuno ng lungsod. Diba? Pero, bakit hindi agad nila ito sinabi? Bakit hindi agad sinabi ni Paul tsaka ni Silas? It is because of God's divine plan. More likely, the Holy Spirit directed them na huwag muna sabihin. Tsaka wala na silang opportunity. Kinaladkad sila agad at sinunggaban ng mga taong naniniwala sa paratang sa kanila diba? Kung sinabi nila agad na sila ay Roman citizen, malamang hindi po maliligtas ang bantay ng piitan at ang buong sambahayan nito. Diba? Minsan po pag-aralan po natin yung kung kailan tayo dapat tumahimik kapag may pagkakataon po. No, kapag niloob po ng Diyos. Okay po? Kasi kung mababasa po natin sa Bible, may time po na ang ating Panginoong Jesucristo ay tumahimik. Hindi po nagbigay ng salita. Yun po ay kung loloobin ng Panginoon. So, let's study this first. Okay. Tingnan niyo po So as we know, dahil nabilanggo sila Paul at si Silas, hindi lang isa ang naligtas. Kita niyo po yung pagkakataon? Kung dinig natin parang ang pangit. Pero tingnan niyo po yung naging resulta po nito. Yung jailer at yung buong sambahayan naligtas. Listen mga kapatid. Our rights are not as important on our obedience to the will of God. Yun po yung kalooban ng Diyos Maligtas yung jailer kung pinag-iitan nila, hindi, mga Roman citizen kami, sana hindi na naligtas itong sambahayan ng jailer tsaka yung jailer. Most of the time po kasi God is telling us to lay down our rights. Most of the time. Hinihingi ng pagkakataon na i-lay down natin yung ating karapatan. Diba? Yes, of course. Minsan, inuuna naman talaga natin yung sarili natin. Kasi, Pastor, paano naman ako tutulong sa iba kung sarili ko nga hindi ko maharap diba? Diba may mga ganyang pagkakataon? Pero I'm telling you, if you are sensitive enough, magtitiwala ka sa Kanya kapag hiningi Niya, pag hiningi ng Lord sa iyo ang mga bagay na yun. Di ba? If you are sensitive enough. Sometimes,
Kahit na huling barya na lang sa bulsa mo, pinahuhulog pa ng Lord sa'yo sa offering box. Kapag pambili na lang ng pagkain mo, pagkatapos yung kumain, mamamatay na kayo, after that, hiningi pa ng Lord at hiningi pa ng pagkakataon sa'yo. Di ba? Alam naman po natin sa Bible, may mga ganyang kwento, pero look at them. Look at those people. Di ba? Pero, tignan niyo po tayo. Teka, akin to. Akin to eh. Ako may karapatan dito. Ganun tayo, di ba? Ako may karapatan dito. Pinaghirapan ko to. Pribilehiyo ko to. But sabi ko nga po, if you are sensitive enough sa panawagan ng banal na espiritu, listen, you will deny yourself. You will deny yourself. And you will trust God, and you will follow God. Kagaya nila Paul, di po ba? May chance naman sila na sabihin ng mga Roman citizens sila eh. May chance. Kasi after nilang hagupitin, di ba? Uy, teka, pinalo nyo kami, Roman citizen kami. May chance. May pagkakataon. Sa kulungan, tignan niyo po, di ba pinag-aralan natin, imbis na sana sabihin nila na sa mga tao sa paligid o kaya sa bantay ng prison na mga Roman citizen kami, ano ginawa nila? Umawit, sumamba, nanalangin, di ba? Pwede naman nila isigaw na, oy mga kapwa Roman citizen nyo kami, ba't nyo kami ilabas nyo kami dito? Pero hindi nila ginawa yun. Ang daming chance. Pero dahil sabi ko nga po, no, na puspos ng banal na espiritu sina Paul at Silas, no, puspos sila ng Holy Spirit. Alam nila ang panawagan ng Diyos sa kanila. They laid down their rights to obey God and obey God. Di ba? Mga Hudyo sila eh. Teka, oo nga, yun nga eh. Mga Hudyo sila, di ba? Paano sila naging Roman citizen? Hudyo sila. Pwede ba yun? Anong katunayan na sila ay mga Romano pala itong mga to, Roman citizen pala to, di ba? Tignan niyo po. Nung araw po kasi, punishable by law, or punishable by the law of Roman Empire, punishable by death. Ayan, punishable by death. Kung i-claim mo or aangkinin mo na ikaw ay citizen of Roman or Roman citizen, pero hindi ka naman pala mamamayan ng imperyo. Bitay. Kaya bakit gagawin nila Paul to? Gusto na ba nilang mamatay? Yes, of course not. Di ba? Hindi po. At dahil doon po, ang mga mamamayan po ay may, noong mga time na yun, meron silang sort of letter or registration of registration of birth na may dala-dala nila. Registration of birth na dala-dala nila. Yun nga yung tawag dito professio. Professio or registration of birth in which their Roman status have been recorded. Meron silang mga papel, no? Akala ko ba first trip nila doon, but ngayon meron silang ganito. Yeah, first trip ng missionary team nila, no? But remember, tandaan niyo po ito. Baka nakakalimutan po natin. Paul is Saul of Tarsus. Di ba? At bago siya tawaging Paul, siya po ay tinawag na Saul of Tarsus. At yung Tarsus po is a Roman province of Cilicia. At si Silas po is also name or ang kanyang pangalan ay Silvanus, which is Greek name, no, meaning forest or woods. So pastor, okay, sige, sabihin natin si Paul galing sa province of na siya ay tubong in birthright, siya ay Romano. Hudyo siya, di ba? Hudyo siya, di ba? Yun nga po. Wala namang kaso doon kung Hudyo at Roman citizen siya. Kasi parang tayo lang yan. Pilipino tayo, pero tayo ay Kristiyano.
Nakukuha nyo na po. Okay. No? I hope and I pray nakukuha niyo po yan. No? Paano naging Hudyo? Roman citizen. Pwede po yun. We are Christian and yet we are Filipino. Di ba? We are Filipino. Di ba? May mga Koreano nga din na Christians. Di ba? May mga Amerikano din. Gets nyo na po? Okay. So, nung mga malaman ng mga pinuno ng lungsod na sila ay Roman citizen, patay. Yari tayo nito. Parang ganun po yung naramdaman nila, no? So, nakiusap sila ngayon kila Paul na lisanin ang lungsod. Pero bago mangyari yun, sabi nila Paul, sila ang pumunta dito at ilabas nila kami. Di ba? Hinuli nila kami, pinagpapalo nila kami, kinulong nang wala man lang paglilitis. Unfair yun. Sabihin mo sa kanila, sila yung pumunta dito at ilabas kami. No? Ang style kasi nitong mga to, nitong mga magistrates na to, mga pinuno ng lungsod, they tried to make their problem go away in secret or go away quietly. Which is parang ganun din naman sa panahon natin ngayon. Di ba? Kapag sa tingin nila, ikababango ng pangalan nila, kahit buwis ng taong bayan na ginagamit nila, ang lalaki ng mga mukha nila sa tarpaulin at inaangkin nila na ito ay proyekto nila at hindi proyekto ng opisina na ipanagkatiwala ng taong bayan sa kanila. Tama ba? Pero kapag kalokohan, kagaya nito, palihim na inaareglo. Siyempre, pag pumutok ang balita, di ba, baka maalis sila sa pwesto. Yun ang kinakatakot ng magistrates dito eh. Di ba? Can you see the hearts of those magistrates? Fear from their own greediness. Kaya wag na po kayong magtaka sa paligid po natin ngayon kasi nung araw pa lang nangyayari na po yan. Hindi na po bago yan. You just have to read your Bible and learn from it at makikita po ninyo kung ano po yung dapat po ninyong gawin. Okay, so, last verse po, Acts chapter 16 verse 40. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, ipinagbilin nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. So, umalis si Paul on their own term. Now, after they come together again sa bahay po nila Lydia. Na si Lydia po, nalala nyo, si Lydia yung first convert sa Europe. No, after lang makita nila Paul at Silas yung mga kapatiran doon, na they agreed na umalis na sa city. Okay. In conclusion, sa kanilang trip sa Europe, ang missionary team nila Paul, Silas, Luke at Timothy ay nakapag-iwan ng very notable converts. Una po, si Lydia. At ang sumunod po, ang jailer. And they have something in common. Ano yung something in common nila dito, mga kapatid? Ano yung sa tingin nyo? Something in common nila. Pareho po nilang hindi hinayaan na hindi makakilala ang kanilang parehong sambahayan. Nakita nyo po, the whole chapter, yung whole chapter ng verse 16, mula sa dulo, simula hanggang dulo, ano po yung makikita natin? Una, sa simula, si Lydia, hindi niya hinayaan na hindi makakilala ang kanyang buong sambahayan. At pagdating po sa ilalim ng chapter, ganun din po ang nangyari. Hindi hinayaan ng jailer na hindi makakilala ang kanyang buong sambahayan at hindi niya hinayaang hindi maligtas sa pamamagitan ng pagpapadala ng Diyos kila Paul sa trip nila sa Europe.
At naging matagumpay ang paghayo nila Paul because God sent these two people to Paul and Paul was also sent by God to them. Pareho din po silang nagpabautismo agad. No, at talaga idineklara nila na sa mga tao publicly, no, that they are one in Jesus' death and resurrection and ready to live a new life guided by the Holy Spirit. At naging matagumpay po ang kanila pong journey doon. Kita nyo po yung conclusion po natin, kaya pinamagatan ko po itong the conclusion. Napakaganda po ng conclusion. Kasi po tignan nyo po from the top, si Lydia, nakita natin yung kanyang buong sambahayan, nakakilala at naligtas. Pagdating sa ilalim, latter part ng chapter, ganun din yung jailer naman at yung kanyang household. Now, napakaganda po na natutunan po natin sa aklat po ng chapter na ito. Di ba? Nakita po natin ang puso ni Lydia para sa mga kasambahay niya at sa mga mahal niya sa buhay. At ganun din po yung puso ng jailer na ito sa kanyang mga kasama sa bahay. Kasi kung bubuurin po natin, talaga naman na ito po yung makikita natin talaga na sabihin natin importante o talagang napaka-importante na naihayag ang katotohanan sa mga mahal nila sa buhay. And that is part of fulfilling the Great Commission. Kita niyo po, di ba napakaganda po ng chapter na to. Napakaganda nitong chapter na to kasi this chapter shows na hindi sapat na ikaw lang ang maligtas. Kasi meron kang pinagmulan na nanay, tatay. Maaring wala kang kapatid pero meron ka ng mga kaibigan. Di ba? Yung kaibigan mo may kaibigan din. Ibig sabihin na talaga may mga mahal ka sa buhay. May nakakasama ka sa buhay. May nakakasalamuha ka. Sabihin natin yung mga close mo na lang. Sa loob na lang ng tahanan nyo. Di ba? Ito yung nakita natin dito na napaka-importante. You see? Ulitin ko po from the top of the chapter and up to the bottom of the chapter, ang ipinakita sa atin ng Panginoon, huwag mong hayaan na hindi maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Now, these are the things to ask yourselves tonight. For tonight. Ready na po kayo? Tanungin po ninyo ang inyong pong sarili. Number 1. Ask yourself, do I really love my parents, my spouse, my siblings, my relatives, my friends? So napag-aralan po natin, nakita po natin, kung tinanong ni Lydia to at nung jailer, mahal ko ba talaga ang aking mga magulang, aking asawa, mga kapatid, mga relatives, mga kaibigan? Nakita mo yung katotohanan di ba? Na-enjoy mo. Okay, tanungin din po ninyo. Pangalawa, evaluate how much you love your parents, your spouse, your siblings, your relatives, your friends. Ano po yung pangalawa? Tanungin niyo po yung sarili niyo or alamin niyo sa sarili niyo. Evaluate how much you love your parents, your spouse, your siblings, your relatives, your friends. Pangatlo, am I happy seeing them that they won't inherit heaven while I have the promise of heaven? Tanungin niyo po yung sarili niyo. Masaya ba ako na nakita ko silang hindi sila makakarating sa langit samantalang may pangako ng langit sa akin? Pangapat po, how can I face them every day knowing that they are bound to eternal fire and I am not?
Tanungin niyo po ulit yung sarili po ninyo. How can I face them every day knowing that they are bound to eternal fire and I am not? Paano ko sila haharapin na ako sa sarili ko, alam ko na sila ay diretso at mapupunta sa apoy ng impyerno at ako ay hindi? Do you have the heart kagaya ni Lydia at nung jailer para sa kanya, sa inyong sambahayan mismo? Hindi sila pumayag. Dinala nila ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan. They brought Paul and Silas unto their home, delivering the message of the Lord. Pinagkatiwala nila sa Panginoon ang buhay ng mga mahal nila sa buhay. Panghuli, am I selfish hiding the truth from them? Tanungin niyo po yung sarili ninyo. Am I selfish hiding the truth from them? Makasarili ba ako na itinatago ko sa kanila ang katotohanan? No. Now, these are the things to ask yourselves tonight. Sa kabuuan po ng chapter 16 ng Book of Acts, nakita po natin na si Lydia at ang kanyang buong sambahayan from the top. Maari sumagi sa isip niya to, kaya I found the truth. At hindi ko hayaan na hindi nila malaman ito. At yung jailer, ganun din. Sa pinaka-bottom naman ng chapter. Makasarili ba ako na ako, alam ko yung katotohanan sila, hindi ko ipapaalam sa kanila? Masaya ba ako na nakikita ko sila na, o paano ko sila haharapin? Araw-araw, na tuwing makikita ko sila, alam ko na sila yung pupunta ng impyerno, ako hindi. O baka maya, hindi ka rin sigurado. Di ba? Ako saan ka pupunta after? Mahal ko ba talaga yung mga magulang ko? Mahal ko ba talaga yung mga kapatid ko na hindi ko pinapakilala ang Panginoon sa kanila? Hindi ako naglalakas ng loob na ipakilala yung nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Evaluate nyo po gaano nyo kamahal ang mga magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo, ang mga kaibigan ninyo, ang mga kamag-anak ninyo. Kasi after you evaluate them, your love for them, doon mo masusukat kung masaya ba ako na nakikita ko sila na hindi nila ma-inherit ang heaven samantalang may promise ang heaven sa akin. You know, these 5 questions. Ask yourself. Tingnan niyo po, James chapter 1 verse 5. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon. Kung nagtatanong kayo, paano ko ito may sasagawa? Mahal ko ang mga kasambahay ko. At hindi ako masaya na malaman na sila yung pupunta ng impyerno dahil sa akin na hindi ko pinarating sa kanila ang katotohanan. Ngayon, kung di mo alam ang gagawin mo, kapatid, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Philippians chapter 2 verse 13. For it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill the purpose for His good pleasure. Philippians chapter 2 verse 13. Kung ginawa mo yung sinasabi ng James chapter 1 verse 5, humihingi ka sa Diyos ng karunungan, Diyos din po ang magbibigay sa inyo ng naisin at kalakasan
na makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po aksidente na kayo po ay nakilala sa Diyos. Pinagkatiwalaan po kayo ng mahal sa buhay. Kaya po, pinagkatiwala po sa inyo ang mabuting balita. Ngayon, sabihin natin na maaring hindi ako ang gamitin ng Panginoon. Paano mo nalaman yun? Sinubukan mo na ba? Di ba? Hayaan na natin si Pastor dyan. Si Pastor, invite ko dito sa tahanan namin. If yan yung plano mo, gawin mo muna yung sinasabi ng James. Ask the Lord. At gawin mo yung sinasabi at maniwala ka sa sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 13. Diyos ang magbibigay ng naisin sa puso mo at kalakasan upang maisagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Ano yung kalooban ng Panginoon? Matthew chapter 28 verse 18 to 20. And Jesus came to spoke to them, saying, all authority has given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the very end of the age. Amen. Making disciples of all nations, of all people. Huwag na po tayong lumayo muna sa ngayon. Kasi mas nakikita natin araw-araw ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kasama natin sa bahay. If hindi niyo po alam ang gagawin ninyo, inuulit ko po, ask God for wisdom according to James. Isa pa po, according sa Philippians, ang kikilos upang naisin natin sa ating pong puso at tuparin ang kalooban ng Diyos ay Diyos din po mismo. Yung kalakasan at karunungan, ipagkakaloob niya kung hihingi po tayo sa Kanya. In this, you can share the greatest gift you can give. Yes. Ito po yung greatest gift na kaya nyong i-share sa inyo pong mahal sa buhay. Gaya po ni Lydia at gaya po ng jailer sa aklat po ng Acts chapter 16. Ito po yung greatest gift na ibinigay nila o na-share nila sa mahal nila sa buhay, sa kasambahay nila. Nung natagpuan nila ang katotohanan, they shared the truth to them. Nung malaman nila ang katotohanan ukol sa kaligtasan, hindi nila hinayaan na sila lamang ang maligtas. Ginusto nila na pati ang mga kasama nila sa buhay ay maligtas din. Ginusto nila na maging instrumento ng pagpapahayag ng kaligtasan mismo sa sambahayan nila. At nagpapakita po ito ng tunay na pag-ibig. Kaya po sabi ko po kanina, ask yourself, do I really love them? Evaluate yourself how much you love them. And are you happy seeing them that they won't inherit heaven? They won't inherit eternal life? Ask yourself, how can you face them every day knowing that they are bound to hell? Are we selfish hiding the truth for them? Hindi po pag-ibig yan. Because ang sabi po ng John, ng 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at tagasunod ka ni Kristo,
Sabi, ang Panginoon daw ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung nasa sa iyo ang Diyos, dapat umiiral sa iyo yung pag-ibig. Sukatin mo, alamin mo yung pag-ibig mo sa mga kasama mo sa bahay. Totoo bang mahal mo sila? Kung totoong mahal mo sila, nasa sa iyo ang Diyos, sinasabi mo nasa sa iyo ang Diyos, nasa sa iyo ang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dapat sinishare mo yung katotohanan sa kanila. Pagpapakita po yan ng tunay na pag-ibig. That's the truth. Truth hurts. Truth hurts, but the truth will set us all free. So, napakaganda po ng aralin ng chapter 16 ng Book of Acts. Kaya po, binigyan ko po ito ng conclusion, yung kabuuhan po nito. Ito po yung natutunan ko na gusto ko pong i-share sa inyo. Conclusion po tayo. Share Jesus to your household. Sabihin nga po ng inyo po mga bibig, share Jesus to your household. Share mo si Jesus Christ sa mga kasama mo sa bahay, sa mga kaibigan mo. Kung bubuurin talaga natin, isa-summarize natin yung buong na pag-aralan natin lahat. Nakapalaman lang yan dun. Mula taas hanggang ilalim. Ipinalaman lang yung mga pinag-usapan natin. Nandun sa, yung pinaka-importante, sabi nga po ng mga musicians, yung pinaka-importante yung intro tsaka outro. Bakit? Pag nakuha ka sa intro, unang 10 segundo na, uy, ganda na intro, pakikinggan ka na yan. At pagka hinihintay niyan, paano mo tatapusin? At napakaganda, parang isang napakagandang awitin. Itong chapter 16. Dahil simula nakita natin, ang ganda, grabe. Pinakita dito na kailangan huwag mong hayaan na ang pinagkatiwala sa iyong mahal mo sa buhay, huwag makakilala sa Diyos at huwag maligtas. Mula umpisa hanggang dulo. Ang galing talaga ng Panginoon, purihin ng Diyos. Kaya ulitin ko po, in conclusion, share Jesus to your household. Purihin po ang ating Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabi na pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po sa katotohanan na ipinahayag po ninyo ngayong gabi sa bawat isa. Humihingi po kami sa inyo, Panginoon, ng lakas, ng karunungan, upang maisagawa po namin, Panginoon, ang aming po mga narinig. Tunay, Lord, na hindi po namin kaya ng sa sarili po lamang namin karunungan at kaalaman, kundi po yung karunungan at kaalaman na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo, Lord God. Humihingi po kami ng karunungan upang maisagawa po namin ito. Lord, ayaw po namin, Lord, na kami po lamang ang manatili lamang sa amin ng mabuting balita. Gusto rin po namin, Lord, na maligtas po at makasama sa langit ang mga mahal po namin sa buhay dito po sa aming pong kinalalagyan ngayon sa mundong ibabaw na ito, Lord God. You know how much we love them, Lord God. Kaya po ayaw namin sila po ay mapahamak. Help us, O Lord. Help us, O Lord. Illuminate us, O Lord, na kung ano po yung nais niyo pong gawin po namin, Lord God. Illuminate us, pagliwanagin niyo po ang aming pong kaisipan, Panginoon, na maisagawa po namin, Lord, ang inyong pong kalooban para po sa kanila. Kagaya po ng ginawa po ninyong pagligtas po sa amin. Thank you so very much, Lord. Napakaganda ng aralin ng chapter 16. Isang napakagandang awitin, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you so very much, Lord. At lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa inyo po lamang, aming Diyos at aming tagapagligtas. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Good evening po. God bless and I hope to see you soon. Bye.